Blanko pa rin itong si Becky sa kung papaano nga ba niya haharapin ang kanyang malaking problema ngayong nalalapit na ang kasal niya sa kanyang fiancé na si Randel. Ang totoo po niyan kasi mga kapatid, itong si Becky ay para bang gusto raw mag-back out o gustong umatras sa nakatakda niyang pagpapakasal kay Randel. Pakiramdam kasi ni Becky parang hindi raw sapat ang nararamdaman niyang feelings para dito kay Randel. Idagdag pa ang pagiging palautang at iresponsable ng kanyang mapapang asawa. Kaya kausapin na nga po natin, mga kapatid, itong si Becky. Becky, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon. Becky, gaano na kayo katagal na magkarelasyon ni Randel? 4 years po, Kuya Poy. Siya ba ang... kailan siya nag-propose ng kasal sa'yo? Bali, last year pa po. Matagal na. So may preparasyon na. Nakapag ano na ba kayo? Meron na kayong mga provider, meron na kayong mga anong tawag mo rito? Yung para sa wedding ninyo, ano ba to? Church wedding ba? Apo, church po, Kuya Poy, pero hindi naman po yung sobrang yung engrande. Hindi naman po. Sakto lang po yung Yes. ibinadget lang po. Oo, pero ibig sabihin may mga preparasyon na. Opo. Naku, kailan ba yung kasal nyo dapat? Bali, this December na po, this year. Malayo-layo pa naman. Sige. Ayan, sa 4 na taon na pagsasama ninyo, hindi mo ba nakita yung sinasabi mo rito na problema dito kay Randel? Bali, dun po kasi sa 4 years na yun, Kuya Poy, mahal ko siya. Pero, alam mo yun, sobrang napaka-irresponsable niya lalo na pagdating sa pera. Minsan, dapat, kami sa bills. Ako na lahat nag-shoulder dahil lahat ng mga kaibigan niya, meron siyang utang, pati ako nai-stress. Alam mo yun, na dapat, syempre malapit na yung kasal namin, dapat, na siya, yung focus na siya sa pagbuo ng pamilya, di ba? Dahil, syempre may mga gastusin kami. So, gusto ko sana yung hindi kami mamroblema sa financial. Okay. Dahil at least marunong siyang humawak sana. Oh, yeah. Mula sa Opo. unang taon hanggang sa mag-propose na siya ng kasal sa'yo. So medyo may problema siya sa kung paano niya hinahawakan ng pera niya. In the first place, saan ba nanggagaling yung mga ano bang dahilan? Bakit niya kinakailangan na mangutang? Bali Kuya Poy kasi nalulong siya sa Sogal. Bali, Anong sugal sugal ba po. yan? Anong sugal? Bali nung mga una po, yung mga sabong, ganun, nung mga unang taon, ganyan, mga sabong-sabong lang. Ngayon, may pakasino na, mga ganun na. O ano pa? Lumalala. Kumbaga, nag-e-evolve. Hindi naman lumalala, nag-e-evolve. Opo. Basta kung ano yung na sugal, yan, gusto niya. Papasukin niya talaga. Sandali. Itatry niya lang daw, ganun. Hanggang sa malululong na siya sa sugal. Yun. So, try lang. Kaya nga, sa paalaala natin, game responsibly. Ayan, sa pagdating sa mga sugal-sugal na yan. Di ba? May mga online casino ngayon, yung mga ganyan. Opo. Merong paalaala doon na paglilibang lang. Oo, wag namang gawing yan yung hanap buhay mo at buong araw yan na ginagawa. Ano ba ang trabaho nitong si Randel? Bali, po kami ngayon work from home. Pero employed siya. Opo. Oh. Pero sa bahay lang po kami Yes, oo. VA po, VA. Ano ba yung VA? Virtual assistant? Virtual, yes. Ayan, ibig sabihin, naghahanap buhay naman siya. Kumusta yung Opo. pagtatrabaho niya? Naalagaan naman, may nagtatagal na trabaho. Sa ngayon po, kasi kasama ka siya So, yun po, medyo naaanuhan ko siya na kailangan mag-work kasi ganito, malapit na tayo kasal, ganun. Parang pinupukpok ko siya talaga na kailangan natin yung trabaho para buhay tayo. Pero siya kasi, pagka wala ako, yun. Kumakawala. Opo. Malingat lang
Mm. Magkulat na ako, hindi mo na naman inano yung ano mo, isang client mo, ganito, ganyan. Aba. Ganun po, sobrang Medyo, stress po. oo, medyo stressful na siyang kasama nitong mga nakaraan. Kumusta Opo. naman siya kapag ka nananalo? Nababayaran ba yung mga nautangan niya kapag ka nananalo siya? Naku, Kuya Poy, yan pang ano, kasi syempre, mananalo siya. Minsan mananalo siya ng mga 10, 15,000, 20,000. Mm. And then, sasabihin niya lang sa akin yan. Sasabihin- Nanalo ako ng ganito. Oo. Pero natalo ulit kasi naghangad pa ako na ganito para lang maibayad natin sa supplier natin sa ganito, ganyan. Mm. Diyos ko, Ayun. minsan niya lang ako na i-treat Kuya Poy nung nanalo siya. Isang beses lang. Saan ka itinreat naman? Kumain po sa labas. Oo, baka naman Opo. simpleng fast food lang, hindi ba? Opo, simple lang po. Simpleng fast food. Kala ko naman ni-restaurant ka man lang, yung merong merong Naku, wala po Kuya may Poy. Walang reservation ganun. kayo. Wala po. Ayan. Eto, no, magandang punto nga po ito, mga kapatid. Lalong-lalo na doon sa mga, hindi lang mga kalalakihan, kasi meron din mga babae na nagsusugal ng napaka-irresponsable na at nagkakanda utang-utang na. Well, inalam ko nga kanina sa'yo, no, kung meron ba siyang trabaho. Meron naman, kamo, na trabaho. Well, sige, merong pantustos para doon sa konti mong paglilibangan. Nga lang, sabi mo nga, nanalo ng 10,000 ng 15,000, pero natalo ng 25-30,000. Oh, edi talo. Suma total, talo rin yun. Opo, suma total, Oo. talo pa rin. Dahil mas malaki pa rin yung ipinatalo mo. Ayan nga. Ano raw ang pwede niyang gawin? Kaya mo ba siyang bigyan ng ultimatum? At kaya mo ba siyang hamunin na hindi ko itutuloy ang pagpapakasal sa'yo kapag ka ganto ng ganto ang ugali mo? Kasi mahirap yan. Kapag ka natuloy ang kasal ninyo, sige, maraming salamat, natuloy ang kasal, nagkaanak kayo at ganyan pa rin. At kakatiwala niya pa rin sa mga sugal. Yun bang mga kikitain niyang pera sa susunod? Magiging delikado yan para sa mga anak ninyo lalo na. Ikaw, walang problema, nagtatrabaho ka 'di ba? Pero talaga Opo. nakakapagod na inexplain mo ba sa kanya na nakakapagod na merong ka-partner na ganyan, na wala na nga na ipoprovide, nangungutang pa. Bali, kinausap ko na po kasi siya, Kuya Poy. Kasi napapagod na po ako Bali, nag-usap na po kami na ganun nga po. Parang tinakot ko na siya na ayoko na magpakasal, ganito, ganyan. Mhm. So, ano lang po, tuminulan po siya ng mga 1 month. Kasi po, meron pong meron pong sa cellphone yung mga scatter po ngayon. Mhm. Ganun. Yun pala, akala ko matino kasi hindi umaalis, hindi nagkakasino, hindi nagsasabog. Online Yun taya. pala, ganun po yung ginagawa. Akala ko naman po is matino na. Mhm, So, sayang pa rin po yung mga perang napapatalo niya. Mhm. Okay. Eto okay lang ba basahin natin ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid na mga nanonood? Sabi ni Elma Paderon, naku, baka mamaya niyan, ikaw na ang ibenta at ipambayad niyan. Sa sobrang, I mean, di ba, yung mga pinaghirapan mo na rin, not you, literally, hindi ikaw. Yun nga yung sinasabi natin. Sandali. Ba't ba ganoon? Nasaan na yung babasahin ko? Sabi ni McGrady Ong, OMG, ate girl, just saying red flag is waving in front of you. Never settle for anything less. Hindi lang, ayun. Hindi ko na mabasa yung lahat. Ito, sabi naman ni Moonray, huwag ka na magpakasal sa kanya. Naku, iwanan mo na. At si Gail Enriquez, sabi niya, gawin niya na yan, yung pagsusugal. So, need niyang ma-engage ng professional to stop his addiction. Ayan. Bukod ba sa pagsusugal, meron pa siyang ibang mga kinaadikan at pinagkakagastusan? Wala naman po, Kuya Poy. Kasi dapat happy kami sa mga bills. Oo naman. Ganun. May nga po kami, may sasakyan po siya na kinuha na halos ako na po yung nagbabayad.
Yeah, pero nandyan pa naman ang mga gamit nyo, hindi pa ba na ibebenta? Yung Betamax, yung VHS, nandyan pa ba? Hindi, wala pa naman po siya sa ngayon na ganong ano, Kuya Poy. Kasi malaki po yung kinikita sa VA. Yun nga, yan pa ang So, isa. Malaki na nga ang kinikita. Kinukulang pa ng dahil sa sobra Opo. rin kasi yung ginagastos. Eto, Opo. bibigyan ka namin ng pagkakataon para magbigay ng mensahe talaga dito kay Randel. And please, hindi lang para kay Randel ito. Para doon sa iba na, yes, kumikita tayo. Pero pero dapat merong disiplina pa rin sa paggastos. Sige nga, go ahead Becky, ano ang panawagan mo? Ano ang pwede mong ultimatum para dito kay Randel? Sabihin mo na on air now na. Babe, sobrang hirap na talaga ako sa relasyon natin. Kahit pa mahal kita, iniisip ko yung future eh. Ayokong mapunta sa lalaking walang inisip na future. Kasi ako puro future yung iniisip ko, kaya ako nag-iipon, kaya ako nag-ano. Pero inuubos mo ako, inuubos mo lahat ng pasensya ko sa'yo. Diba? Wala kang pagbabago. So ngayon, talagang yung pagpapakasal, wala na sa isip ko eh. Alam mo yun, patunayan mo sa akin, kung totoong mahal mo ako, patunayan mo. 'Di ba? Itigil mo lahat, please lang, kung ayaw mo akong mawala sa'yo. Pero yung kasal, hindi ko na siguro maibibigay yun sa'yo. Hindi ko na kaya. Hindi ko pa kaya. Mahal kita, oo, mahal kita. Pero yung kasal, hindi na muna siguro. Dahil marami pa akong dapat intindihin. Kasi sobra-sobra na yung pag-iintindi ko sa'yo. So, sana ikaw naman, sana lang magbago ka. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Becky. At syempre, ang gusto ko lamang din naman idagdag at gusto kong sabihin para sa mayroong mga problema na katulad nitong kay Randel at kay Becky, please, dapat nyo maintindihan sa mga kapatid natin na wala hong pinagkaiba yan sa pagkakaroon ng third party. Yung hindi nga tao ang inyong ipinalit o ang inyong isinasabay doon sa inyong mga partner, pero 'di ba, whatever it is, whoever it is, 'di ba, pero dito in this case, whatever it is na hinahati yung atensyon, yung pagmamahal, yung pag-aaruga na sana ay ibinibigay ninyo doon sa tao na inyong makakapareha, at yung future na pinaghahandaan ninyo ay walang pinagkaiba doon sa pagkakaroon nga ng third party mismo. O, imbis na maibigay mo yung 100% na pagmamahal ng tender love and care, wala. Problema ang ibinibigay ninyo ng dahil dyan sa pagkalulong naman sa sugal. I have no problem. I have friends na merong paminsan-minsan tumataya o ngayon sa NBA nagtatayaan, sa PBA, sa kung ano pa man yung iba. No, I have friends and I've tried yung mga ganyan. Walang problema kung meron kang disiplina, kung maglilibang ka lang. Pero sabi ko nga, kapag ang sugal ay kinukuha na, ang mga gamit mo sa bahay ibinebenta na sa labas, o kaya naman yung kinikita mo ay hindi na sumasapat doon sa ipinansusugal mo, kahit malaki pa nga yung kinikita mo, sobra na yan. Katulad nito, baka mas mawala sa'yo yung mga importanteng mga bagay, importanteng mga tao sa paligid mo. Katulad niyan, Randel, si Becky, nagdadalawang isip na sa pagpapakasal sa'yo nang dahil sa kapabayaan mo, nang dahil sa pagiging irresponsable mo bilang mapapangasawa. Hindi pa man, ganyan ka na. Nahahati na yung attention mo, nahahati na yung pagmamahal mo sa kanya nang dahil sa masamang kinahihiligan mo. Kaya tigilan mo na yung pagbibisyo na yan, at sa mga katulad ni Randel, kung ayaw ninyong mawala yung mga taong totoong nagmamahal sa inyo at yung magbibigay at makakatuwang ninyo sa mas magandang kinabukasan para sa inyong dalawa at para sa inyong magiging pamilya. Becky, maraming salamat sa iyong pagtawag at sa iyong pagtitiwala. Gumaan-gaan ba ang iyong kalooban?
Opo, Kuya Poy, sobra. Oo, tsaka maganda matakot na talaga itong si Randel dahil Oo nga po eh. yan na yun eh. Oo, wala. Sabi mo nga kanina, no, nagulat ako. Sabi mo, wala na muna sa isip ko yung kasal-kasal na yan. Kahit wala pa ka naman kayong schedule sa, sa simbahan. Meron na po, Ba, Kuya Poy. meron Pero na. madali naman. Naka-pencil lang yung pencil. Opo. Oo, pwede pang iburahin. Opo. Yan, Randel. O, sige, pag-usapan nyo maigi yan at kumbinsihin mo siya. O, wala namang madadaan sa mahinahong pakikipag-usap at sabihin mo Opo. ulit sa kanya yung mga pinag-usapan natin, ha, Becky? Or, ipanood mo sa kanya itong episode natin ito. Opo, isi-share ko po talaga. Yes, Kuya Poy. please. O, dahil hindi mo naman gagawin ito in the first place kung hindi mo siya mahal. Yun yung mas Yes po. maganda na ipaliwanag mo. Thank you so very much, Becky.